Good morning, guys! Nandito tayo ngayon sa study room and chaos siya dahil bigla lang ako nagkaroon na naman ng mga kung ano-anong idea sa buhay ko. And ayan na ngayon yung naiwan na chaos. Nagsimula na kasi agad akong kumilos, hindi ko na napakita sa inyo. Pero alam niyo naman kung ano yung itsura ng bedroom, nitong study room. So, bago ko siya guluhin, may idea kayo kung ano. Magpapop din ako ng picture. Sige, lagay ko yung picture ng itsura niya para malaman niyo kung yung mga nawawala. So, tinanggal ko na yung table ni Bunso dito, ni Kyle. Plus, tinanggal ko yung console sa area na to. Nilipat ko dun sa kabilang room. Gusto ko kasing ma-imagine kung okay pa siya dun sa kabilang kwarto pa naging room na ni Kyle yun. Sira pa din naman yung room na yun, pero gusto ko kasing malaman kung may mga furnitures pa kami na kailangan bilhin or pwede na mag-work yung mga furnitures na meron kami sa ngayon. And ito namang room ni Kambal, gusto ko na siyang maging room na lang talaga ni Kambal. Tapos may balik na ibang mga gamit nila dito. Sayang kasi yung mga dresser nila, yung side table nila nakalagay dun sa kabilang bahay, nakatambak dun sa ngayon. Gusto kong magamit nila yun. At magkaroon ng mga proper na pwesto na ulit yung mga gamit nila. Dahil sa ngayon, parang feeling ko, yung mga gamit nila, wala masyadong enough na pwesto. Kaya babalik ko dito yung dresser nila, tsaka yung side table. And unti-unti, talagang matransform na tong room na to na maging room na lang nila. Hindi na siya study room lang. Dito ko nilagay yung TV console at tsaka yung table ni Kyle. Ayan na itsura niya ngayon dito. And bala ko, tanggalin itong isang bed frame dito. And ipapaayos namin siya ng konti para mag-match siya dito sa kwarto ni Kyle. We'll see kung ano mangyayari. At kung kailan namin magagawa lahat yung transformation na yun. Pero sa ngayon gusto lang namin ma-imagine. Gusto ko lang ma-imagine ano yung possibilities, ano yung mga pwedeng gawin sa room na to. Wala yung mga foam ng mga bata sa ngayon ando sa master's bedroom. Kaya wood na naman yung nasa kama. And gusto kong tanggalin yung headboard na to. Oh. Ito, this one. Papatanggal ko lang yung ito nasa taas. Para mag-match siya ito sa dulo ng bed. And para magmukha lang siyang day bed. And meron kasi kaming pull-out bed na nalalagay sa ilalim nito. Lalagay ko yan. Para kahit tanggalin namin tong isang kama, pag may bisita, meron pa ring extra bed dito. So, yun yung mga plano namin dito sa room na to. Sumama akong mag-side kay daddy and dumaan kami dito sa Mandawi Foam. And ito yung dining table na gustong gusto ko talagang ipalit dun sa may tapat ng display cabinet area namin. Sobrang gusto ko talaga to. Matagal ko nang tinitignan to. Pero ang mahal talaga niya, pero pag-iipunan ko to. Hi Don Mark. Kaway kawan. Kitingin kami ng cabinet para dun sa ilalim ng table ng mga kambal. And ito yung may isip namin. And naka-sale siya ngayon. Naka 30% off dito sa Mandawi Foam. Yung mga bata, saan na nag-swimming ba? Saan? Ay, kari, bakit pa-follow mo na? Follow up mo. May buzzer dyan. Pindot-pindot ka lang. Kasi yung mga bata, saan nag-swimming ba na rito sa isang cabinet? Ayun, mahal. Pwede din may mga ganun. Yung parang side table. Check din natin. Ito yung gusto kong bed para kay Kyle. Yung metal na bed lang na parang day bed. And yun ang gusto ko. Lalagyan ko na lang siya ng pull-out bed sa ilalim. So, we'll see kung mauwi namin to today or tingnan natin. Pero parang gusto pa rin namin kasi is color white. Pero bagay din naman sa kanya yung black. Good morning, guys! So, ito na yung nabili namin na metal drawer na filing cabinet. Nakagawa na sila din ng isa kagabi. And itong isa, hindi pa niya nagagawa. Kaya bubuuhin naman niya itong isa ngayon. Ang ganda nga niya, natuwa si Klakambal. Kasi bagay dito sa kwarto nila. Ewan ko na kabibilang ko si Kyle nito. Kasi parang hindi niya to kailangan dun sa magiging room niya. Tignan muna namin.
Pero kinakambal, kailangan talaga to. Hindi ko pa napapakita sa inyo kung ano naging itsura ng room nila kambal. Tapos na kahapon pa, pero since ilalagay din to, di ko na pinakita. And doon na sila tulog kagabi. Nakakatuwa. Natutuwa naman si kambal doon sa room. So, yan yung mga pieces niya, guys. Pino-fold-fold lang siya, tapos na-assemble na siya. Ang galing. Ngayon lang siya nakita kung paano pino-fold yung ganitong metal cabinet na fold-fold lang. Pasok na tayo sa room nila kambal. And ito na ang itsura ng room nila ngayon.
Nakakatuwa kasi pagkakita nila kambal sa room na 'to, nung nilagay ko 'tong curtain sa ibabaw, tuwang-tuwa sila. 11 years na yung curtain na 'to, nung bata pa lang sila, gamit na nila 'yan. Sa unang house pa namin and binalik ko lang ngayon dahil naisip ko na baka puwedeng ilagay. And ayun, luckily naman natuwa sila sa itsura and sabi talaga nila matutulog kami diyan tonight. Kaya successful naman talaga yung pagliligpit ng room dahil naengganyo silang matulog dito. So ito ang tuwa talaga ako kahapon. Hindi ko kaagad na video 'to after naming ayusin dahil umalis din kami ni daddy. Kailangan niya mag-site and sumama ako. And si Kambal, bigyan ko sila ng task na tapusin yung mga kailangan nilang i-declutter at ligpitin dun sa mga drawers nila. And then ngayong morning ko na lang na-check kung ano yung mga ginawa nila tsaka tinulungan kong ayusin pa ulit. Sobrang nakakatuwa yung transformation ng room nila. Hindi naman ganun kagrabe pero naging functional para sa kanila. Sabi nga nila kahapon, now this is our room. Nakakatuwa kasi yun naman talaga yung goal na maisip nila room talaga nila to. And ito na yung mga metal drawer na filing cabinet na binili namin kahapon. 3,000 each yan sa Mandawi Foam. Nakasale to. From 5,000 naging 3,000 na lang siya. And laking help ito para ma-organize yung gamit ng dalawa. Kasi ang dami nila talagang mga drawing books. Mga notebooks, tsaka mga sketchbooks na ayaw pa nilang itapon dahil yun yung mga portfolio ng drawing nila. And kung mapapansin nyo, dalawa na lang study table dito na tinanggal na namin yung kay Bunso, nilipat na namin sa kabilang kwarto. Nabalik ko na rin sa room nila itong side table nila. Yung side table nila is from SB Furniture. And ito namang bed nila, Hemnes Day bed to from IKEA. From IKEA. And itong curtain, from IKEA din yan. Matagal na nabili ni Daddy yan, nasa Singapore pa siya. And yung beddings ko is from Mandawi Foam. Yung desk ng mga bata, from Mandawi Foam din yan. And then yung metal drawer, from Mandawi Foam nga din siya. And yung folding chair naman nila is from SNR. Tatlong kulay yung meron ako nito. Meron din ako niyang pink and yung teal. And sa wakas din, nabalik ko na yung dresser ng mga bata, nito nilang kambal. And yung dresser nila, partner to nung side table nila. This is from SB Furniture as well. At least ngayon, hindi na-cramp yung mga underwear nila, undergarments dun sa kanilang closet sa ngayon. Napwesto na ulit namin sila dito sa dresser na to. And ito namang mga shoe cabinet sa gilid ng dresser nila. From All Home naman yan. And sa ngayon, natanggal na rin namin lahat ng toys na laman nito dito sa upper part. Yung bottom part, natanggal na namin yung toys matagal na. Pero ngayon, puro shoes na nilang laman nito. And yung mga bags din nila dito namin nilalagay sa shoe cabinet na to. Soon, kailangan namin pilian din itong mga books na nandito. Kasi kay Kyle din to or yung mga hindi niya na gusto pang basahin, mga pambata na masyado. I-hand me down namin sa mga apo ko. Yes po, may apo na ako. 3 na po sila. Kaya may mga pupuntahan tong mga books ng mga bata. Ito namang mga games nila, gusto ko dito muna siya, pero baka soon ilipat namin to dun sa display cabinet sa sala, sa babang area ng cabinet na yon. Pakita ko sa inyo yung sample ng laman ng shoe cabinet nila. Ito puro shoes talagang laman nito. And yan yung ayos ng mga shoes nila. And itong mga nasa box, hindi pinag-isipan ko tatanggalin ko pa siya sa box talaga or hayaan namin na naka-box ng ganyan. Pero I think tatanggalin namin siya sa box. Di ko pa lang siya naasikasong ayusin para sa mga bata. Tulungan ko silang i-organize. Then after that, ipa-follow na lang nila yung pagkaka-organize ko. And ito naman yung kabilang shoe cabinet. So, ito naman yung kay Shobeto. Yung kabila kasi kay Achi. Pero yung mga boots nila doon sa kabila na kay Achi lahat nakalagay. Kasi dito namin nilagay lahat ng bags nila na pang-alis. May bago akong biling bag nila. Ito. Kaya hindi pa nakatanggal sa plastic, pa nila tinatanggal sa plastic. And ayan, yung kanilang mga sapatos dito. May ilang stuff toy pa na natira. Diyan pa rin nila nilagay. Pero sa ngayon, okay lang naman yung ayos niya. Okay na sa itsura nito. Pinag-iisipan ko kung ibababa ko to. Yan, ibababa ko yan. Tapos, yung bag ang lalagay ko sa ibabaw. Para siguro mas maayos. I think yun ang mas tama. Bababa ko yung shelf na yan. Para maitaas ko naman yung mga bag. Para mas tuloy-tuloy na puro shoes talaga siya. And then, yung bag sa ibabaw. Ang dami rin namin na ipong shoes na ng mga bata. Kailan lang yan? Dahil lumaki na yung mga paan nila kaya pinagbibilhan ko na rin sila ng mga sapatos.
So, yan yung itsura dito, guys. Hindi ko napapakita sa inyo yung dresser nila, ha? Kasi mga undergarments nila yung nakalagay doon mostly. Kaya ayoko na ipakita. Maganda sana yung pagkaka-organize, pero hindi na. Para privacy lang ng mga bata. So, ito naman yung kabila. Kailangan kong ayusin to. Tingin ko, mas may magagawa pa akong mas maganda yung itsura dito. At dahil hindi ko kaagad matiis yung itsura niya, ano pinapakita ko siya sa inyo ngayon, inayos ko itong nasa baba. Ayan, mas medyo color-coded na sila. And then, ito naman yung ibabaw. Buksan na natin to. So, ayan na yung mga shoes. Diba? Mas maganda na siyang tingnan ngayon. Actually, hindi ko nga alam kung i-color-coded ko pa ba siya or okay na to. Yung ganitong ayos. Sa ngayon, maayos man yung itsura niya. And, ito, dapat kay Achi lang itong lahat pero may halo. Yung mga boots nga, parehong boots nila yung nandito, pero baka ita-transfer ko sa kabila para hindi malito kung kanino. Pero, sa ngayon kasi ito yung mas may space talaga na area dahil nga yung kabila, nilagyan ko ng mga bag. And then, ito namang dalawang shoes sa left side. Itong dalawang to, kay Kyle to. Kasi sa ngayon, hindi pa ayos yung kwarto niya. And wala pa naman siyang paglalagyan ng shoes niya. Maliban dun sa shoe rack namin, yung shoe cabinet namin sa labas ng bahay. And napansin ko rin na kailangan nilang maglinis ng mga shoes nila. Kailangan nilang punas-punasan yung mga shoes nila. Kailangan nilang bigyan ng konting pagmamahal itong mga sapatos nila. Parang puro gamit na lang, hindi na pupunasan ng konti. And punta naman tayo sa kabilang cabinet. And ganun din, itong baba, inayos-ayos ko rin siya. Kinolor code ko para maayos tignan, mas maayos tignan. And ayun na nga, sabi ko pagpapalitin ko yung sandals tsaka yung bag. Pinagpalit ko na, nasa baba na yung sandals and ito na yung mga bag sa ibabaw. Tinanggal ko na rin yung plastic ng bag kanina. Itong 3 bag na to, mga hand-me-down ko yan sa kambal. Actually, dapat pamimigay ko yan. Pero nagustuhan ng mga bata. Pamimigay ko dapat sa mga kapatid ko, kaso nagustuhan nila and then kaya ayan, nag-end up na nasa kanila nga. Kaya minsan talaga ayokong buksan kaagad yung mga cabinet nila Kasi pag tinignan ko na talaga, hindi ko na matitiis. Kailangan ayusin ko na sila. Pero at least maayos na ngayon. Ang ganda-gandang tingnan pag binubuksan. Kahit iwang mo nakabukas, ang sarap tingnan. Parang pantry lang din. So ayan na guys, ang room nila kambal. And hopefully natuwa kayo sa makeover na to. Ako sobrang happy ako na naging ganito na itsura ng room nila. Ang tagal-tagal ko nang iniisip na ayusin ko to and finally, naayos ko na nga siya. And hoping na mas magiging functional na tong kwarton to para sa kanilang dalawa. Next naman is yung room ni Kyle. Sana by next week mapatingin na namin talaga yung kwarto niya, mapa-estimate namin yung mga gusto naming ipaayos, and kakayanin sana ng budget namin para maayos na rin yun. Kasi alam ko excited rin si Bunso na magkaroon siya ng sariling kwarto niya. Though I don't know kung kakayanin niya matulog doon ng mag-isa sa kwarto niya kasi yun din nasabi ni Kambal. Kakayanin ba talaga niya matulog sa kwarto niya? Pero hopefully, pa nakita naman yung magiging transformation, may engganyo din siyang matulog doon katulad nila Kambal. Kaya hoping talaga ako na magawa na rin namin yung room niya. Ngayon, inuunti-unti kong linisin. Bibigyan kayo ng update kung ano yung mga plano namin doon. One room at a time, matatapos din kami nito. Magagawa rin namin lahat yung mga gusto naming ayusin dito sa bahay. For now, mission accomplished sa room na Kambal. Sobrang happy ako sa naging itsura nito. Ganang ganda na ng room ni Kyle. Ayan, sobrang ganda na. Nice na namin. Pa-exercise ni Kyle. Ito pa pang-exercise niya. Ayaw niya kasi tumulong mag-ayos. Kaya ayan, kami na nag-isip ng motif para sa kanya. Ng color scheme. So, pink. Ayaw niya tumulong magligpit Look, it's so... Do you like Kyle's room? Do you like Kyle's room? Natin ang rug si Kyle. Oh, patingin ng rag ni Kyle. Ayan, ganda ng rag ni Kyle. May pink din. Kyle, ganda ba room mo? Wow. Come on, you like it? No! Pero ito talagang keyboard, tsaka mouse, kanya yan. Pink talaga binili niya. Kasi daw, okay lang. Gusto niya yung pink Hindi naman daw porket pink, pang babae daw yun So, ayan na guys, yung inayos namin dito sa ngayon.
Pero papalitan ko to. Gagawin ko tong gray. Or yung green nga. Exercise na. And itong bed, papalitan namin yung bed. Bibilihin ko yung sa Mandawi foam. Pero tingnan natin kung kailan yung mapapalitan dito. Ito yung dating Cleopatra sofa nila. Binili ko lang namin dito. And ayan na dyan. Yung TV niya, kailangan namin ng mas malaki. Niloko lang namin siya actually. Green yung upuan dyan kanina. Teal green. Tapos, wala naman tong mga pillow sa to. Pinagdalagay lang namin ni Daddy para masaran namin si Kyle. And ito kasi, existing talaga to ng mga beddings nila para doon sa dinadala sa Masters. Pero papalitan ko to. Gagawin kong puro gray. Or yung may touch ng green nga or blue. Kung ano man yung pwedeng bumagay dito sa room. Kasya na. Oo, kasya na. Push. Hold on, Dad. Look at the pot. Push. Wait. We shouldn't hit stuff, Kyle. The pots, the pots. Ginagawa namin yung bookcase ni Kyle. Kahit di naman siya nagbubook. Actually, display cabinet niya to. May isa na natapos, pero wala pa siya mga pinto. Ayan yung isa. Dalawa kasi siya. And ito na yung pangalawa. Binubuo na namin. Sana mabilis lang siyang matapos. Kasi gabi na rin may pasok bukas. Oh. Tama yan. Ah, ganitong side. Parang ano, May access na pa rin. yung pang-ikot, ano niya, pang screw niya nakalabas. So, pag pinapasok mo sa ibabaw, ha, hindi pa tabingi. Then next, yung dulo. Ah, Yung ano, gilid. ikaw yung mga screw. Mas medyo alam na namin siyang gawin kasi nakagawa na kami ng isa kanina. Op, yung gitna. Yung gitna. Sa loob, sa loob, sa loob. Tingnan lahat sa loob. Sa may harap na part, kung lahat sumuot sa butas. Hindi. Dito small. Oh, ayun. Kasi yun yung kanina naging problem namin ni Daddy. Hindi sumuot lahat. Make sure dapat lahat ng ano sumuot. Okay na? Good.
Yan. Yan, pokpok. Pokpok. Ipokpok yung may daliri. Ayaw na tuloy. Ayaw na tuloy tumulong. Maano ba yung check? Okay na? Share. Diba naglagay na lang tayo ng Pasok na tayo sa room ni Kyle. And so far, ito na yung mga na-accomplish pa lang namin dito sa room niya. Itong bookcase, wala pa siyang mga pinto. Hindi na natapos ni Daddy yun. And by weekend na ulit yung maasikaso ni Daddy. Pero kita niyo naman may batang excited. Nilagay na yung mga gamit niya kaagad dito. Nandiyan na yung mga Rubik's Cube niya. And nilagay niya na yung mga pang-display niya dito. Yung Zoro niya at kinuha yung mga Naruto collection ko. And ito na yung daybed niya, guys. Hindi pa to ang final na itsura nito. Papalitan ko pa siya ng beddings. Siyempre, itong window, lalagyan ko to ng curtain. Ayusin pa yan namin ni Daddy. And hopefully, by weekend, mas maayos pa namin to. Yung mas okay na yung itsura pa. Marami pang gagawin dito. Sobrang madami pa. And unti-unti lang talaga. Across ng bed, ito pa lang sa ngayon. Itong TV console. And tinry namin ilagay dito yung malaking TV sa sala. Try kong insert yung picture para makita nyo. And mas okay kasi talaga yung malaking TV dito sa kanya. Sorry sa ingay guys, sa umaga kasi ngayon. And ang ingay na sa labas ng mga sasakyan. Natutuwa ako sa itsura nitong bookcase na to. And excited ako na malagay na rin yung pinto. Yung bookcase pala, yung table niya, from Mandaue foam lahat yan. And yung bookcase, nabili ko yan ng 50% off. From 7,437 na lang ito. Kaya dalawa naman yung kinuha ko na. And parang pinaplano pa nga namin dagdagan ng dalawa pang bookcase kasi kasya pa sa gilid. Pero we'll see kung aabot tayo na dagdagan pa to. And ito ring bed niya, from Mandaue foam din to. From 5,000 plus, naging 4,675 na lang yata. Naka 15% off naman ito. And dalawang color nga available nito. Available siya in black and in white na frame. Sobrang ganda niya at nagbagay siya dito. And tuwang-tuwa si Bunso. And yung mattress, kung ano yung mga mattress namin, yun na lang yung ginamit na namin dito. And yung pull-out bed, dati na namin itong nabili sa SM pa. Yung TV console naman ni Kyle is from All Home. Matagal ko na nabili to, 4 years ago na. Yung divan sofa, nilagay namin pansamantala lang dito. Pero bala kong alisin yan. And nandito pa rin yung bike para pag gusto niya mag-exercise, pwede siya mag-exercise. Ang bala ko ipalit dito sana is yung beanbag para upuan niya kapag nag-game siya. Yun naman talaga ang gusto niya. Pero we'll see kung makakahanap kami ng medyo affordable na beanbag. Ayan na yung room ni Kyle, guys. For now, marami pang improvement na darating in the coming weeks. And we'll share that sa inyo. Sa ngayon, ito na. Na-enjoy niya na itong room na to sa ngayon. And tumatambay na siya dito araw-araw. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. And see you in my next vlog. God bless. Bye!